Hindi ko alam kung bakit. Ngayon ang load nila, mga kapatid. Pero yan, nung dumating ako dito, yung nasa harapan na yan, yan pa lang yung truck, tsaka ako. Pero meron ng mga sumunod sa amin ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kami lahat dito, no? Ito yung ano, yung truck na yan, tanker. Yan yung dalawa lang kami dito kagabi. Akala ko nga walang nagpaparada dito eh. Ito, wala na rin. Bigas na rin to. Tignan natin dito. Tignan nyo itong mga itong mga straps ko. Ayan o. Ayan o. Ang hirap tupiin, no? Kasi frozen siya, no? Hindi mo siya matutupi ng maayos. Good morning mga kapatid, no? Dito tayo sa Decatur Caterpillar. Nakapag-load na tayo dito dati. Kung makikita nyo, yan yung mga malalaking engine ng Caterpillar, di ba? And guess what, mga brad, mga kapatid? Ang nag-load sa akin is si Grumpy Grandpa, no? Yung nag-load sa akin dati na racist siya, no? Parang ganun. Kasi kung kausapin niya ako, para bang inis na inis siya. And lahat ng gawin ko, iniisip niya mali. So kada gumagalaw ako, marami siyang kino-comment, ano, na tutulungan ko sana siya kung saan ilalagay yung mga load. Pero ang sabi niya sa akin, alam niya raw kung saan niya ilalagay yung mga load, no? So, para hindi na kami magkasagutan, hinayaan ko na siya. Bumalik ako sa truck, no? Hinayaan ko siya. Hindi ko siya tinulungan dyan, yung mag-load dyan. Hindi na. Kasi, yun ang sinabi niya sa akin, eh. May experience na ako sa kanya nung nung unang load ko rito na napakasama niya magsalita. So, hinayaan ko siya mag-load. And then, after na ma-load din ako, sabi niya sa akin nung paglapit ko, "You're lucky," sabi niya sa akin. "You got a free lunch," sabi niya sa akin ganun. So, nakangiti ako, sabi ko, kasi sabi ko, well, thank you then, sabi kong gano'n, ano? "If I got free lunch from you, sir, thank you," sabi kong gano'n. "You should have helped me," sabi niya sa akin gano'n. Sabi niya sa akin, "Well, I'm trying to help you a while ago," sabi ko, "but it seems that you don't like to be helped, so I decided to go back inside the truck and do your thing," sabi kong gano'n. And then I-explain pa ako, lumayas na siya. Hey! Gumano na siya agad. Umalis na siya. So, nagsasalita siya ng masama, no? Huwag na nating sabihin dito. Pero yun na naman ang experience ko sa kanya. Kasi ganoon nga yung attitude niya. Ewan ko. Siguro hindi niya lang ako trip, ano?
Hindi niya trip yung pagmumukha ko. Kaya pag ako ang niloloadan niya, eh busit na busit siya. Wala akong ginagawa. Di ba? Inaano ko lang yung trabaho ko. Ginagawa ko lang pero hindi ko alam bakit. Masyado siyang mainit ang ulo niya, no? Hindi ko alam kung bakit. Ngayon ang load nila, oh. Mga kapatid. So, tapos na tayo mag-load dito, no? Dito to sa Illinois, no? Decatur papuntang Fort McKay, Alberta. 3,300 kilometers away. So, pabiyahin natin to ng 3 araw. By Friday, today is Tuesday, no? 10 a.m. Darating tayo niyan sa Fort McKay ng Friday morning para mag-unload, no? So tara na mga kapatid kasi magtitimbang pa tayo doon. And then dalarga na tayo mga kapatid. Ayan na natin si Grumpy Grandpa. So isang magandang umaga mga kapatid. Ayan mga kapatid, paalis na tayo. Ayan, niloloadan nila yung mga ano, yung mga specialized trailer, ayan, ng mga malalaking makina, no? Mabibigat yung mga yan. Crane ng naglo-load, ano. Paalis na tayo, magdadaan lang tayo dito sa scale. And then diretso na tayo mga kapatid. Lalaki ng mga makina, no? Dumaan na si ano eh. Si Grumpy Pop. Sama ng tingin sa akin, galit na galit sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko na nga pinapansin eh. Ewan ko, may tandugo sa akin. Hinayaan ko na lang. Okay lang yun. Baka nagtitripping lang si Pop. So okay na yung load natin. Kunin lang natin yung paperworks dito, tapos pipicturean nila dito eh kung na-secure ng tama yung load. So kita-kita tayo mga kapatid sa kalsada, mga kapatid. Isang magandang umaga. Good morning mga kapatid, good morning. Nandito na tayo sa Highway 63 sa Alberta, no? Going to Fort McKay. 250 kilometers away tayo. Ito yung itsura ng pinag-istapan ko ngayong kagabi, mga kapatid, ano? Ayan. Halos hindi nila na-maintain itong lugar na ito, no? Kasi makikita nyo naman dyan, no? Na hindi nila inaalis yung snow dito sa rest area, no? Siguro kukonti ang nagpa-plow ng snow dito. So wala na silang time para alisin dito yung snow, no? Pero yan, nung dumating ako dito, yung nasa harapan na yan pa lang yung truck, tsaka ako. Pero meron ng mga sumunod sa amin na yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kami lahat dito, no? Current temperature dito mga kapatid is minus 24, feels like minus 33 ngayong umaga. Buti na lang walang wind chill, ano, walang hangin, kasi makikita doon sa usok ng tambucho ng truck, wala. So mag-ano lang tayo, free trip, ano. Importanteng ma-check natin yung load natin and then yung mga gulong. Wala, naranasan ko na naman ang
ang winter ngayon mga kapatid. Pero ayan, maglo-load check lang ako. Yan yung load natin na pinick up sa Decatur, Illinois. So tuloy-tuloy ang biyahe natin mga kapatid. We make sure lang na okay yung ating mga gulong Then inisin natin yung ilaw just in case madumi siya para kita tayo sa likod. Kung ang ganda ng weather sa US nung pumikap tayo ng load na to, siya namang sama dito, ayan, lumubog pa yung pa ako dito. So 2.5 hours pa, 2 to 3 hours yung biyahe natin. Pagka-drop natin ng load na to, meron na tayong reload sa Fort McMurray. 60 kilometers ang layo dun sa Fort McKay, going to Oak Bluff, Manitoba. So yung Oak Bluff, katabi-katabi lang ng company namin yun, company ko dati, yung New Hope. So makakadaan ako doon, masisilip ko yung yard namin. Sin natin to para malakas yung buga ng ilaw natin. Okay, so mamaya pagka i-unload na yan dun sa Fort McKay, pakita ko sa inyo mga kapatid, as usual, busy tayo, wala tayong uploads. Pasensya na kayo mga kapatid, sa totoo lang may inaasikaso kong importante kung bakit ako sobrang busy, then sumasabay pa tong trabaho, kaya hindi kaya ng powers ko na kumuha ng videos and mag-edit. Pasensya na kayo mga brad, mga kapatid. Okay, all secured naman, yung load natin at yung mga kung ano-ano dyan. So tara na, sobrang lamig dito. Larga na tayo mga kapatid. Isin lang natin tong windshield natin. Pagka winipe ko kasi ito nang umaandar na, nag-yellow agad. I mean, ano naman yan winter washer fluid, pero mag-aano pa rin siya, kumbaga mag-yellow kaagad. So tara na mga kapatid, larga na tayo. Ang layo ng upuan ko, pita ko ng konti, yan. Ito ang pangit dito sa mga kapatid, sa nagyayelo na agad, yung sa madulas kasi hindi nila nililinis. Ito yung yung truck na yan, tanker. Yan dalawa lang kami dito kagabi. Akala ko nga walang nagpaparada dito syempre kapag solo mo lang, tapos ganito na nasa ilang na lugar ka, parang medyo iba sa pakiramdam, di ba? Mas maganda na meron kang at least kasama man lang kahit isa. Pero naging 6 naman kami. So
okay lang. Ang tagal uminit ng makina, mga kapatid. Siguro meron na akong 30 minutes na umaandar yung makina ko. Pero ang 53 degrees, 56 degrees pa lang. Yung oil is 56 and then yung coolant is 53. Hindi niya kaya. Pag umandar na, tsaka yan tataas. Continue on the current road. Well, alam ko na meron ng mga nagtatampong mga subscriber at viewers natin, hindi ako nakakapag-upload. Masyado akong busy. Meron akong inasikasong importante, mga kapatid, na hindi ko muna sasabihin. Siguro later na lang. Pero napaka-busy ko. Yun ang katotohanan kung kaya hindi ako nakakagawa ng mga content, videos. Hindi ako nakakapag-record. Wala akong time na mag-edit. Kaya ipagpaumanhin nyo uli, mga kapatid, Pero patapos na yung inaasikaso ko. And hopefully magtuloy-tuloy na uli, kahit once a week. Twice a week ang target ko pero since busy nga ako, sana kahit once a week ngayon makapag-upload ako. And yeah, meron akong na video na yung previous pa, and then ito na pwede kong i-edit at i-upload para mamayang gabi meron na akong i-upload sa channel natin, mga kapatid. Well, mabalik tayo dito. Papunta kasi ako ng north, alam naman natin, mga kapatid, lalo na yung mga brad natin na nasa Pilipinas, pag pa-north ka ng pa-north sa mundo, palamig ng palamig. Itong pupuntahan ko, papunta ng northern Canada, sa Alberta, northern Alberta, Fort McKay. Nandito yung mga mining ng Canada, ng Alberta, to be specific. Malamig ang temperature dito at nag-i-snow pa nga. Binabantayan ko mabuti yung weather kasi sinabi ko nga konti ang nagpa-plow. Yan nga kalahati ng kalsada lang ang na-plow dito. Ito lang ang malinis. Yung sa kaliwa madulas yan. Di ba? Kaya binabantayan ko yung weather system dito sa area na to para at least malaman ko beforehand, makapag-prepare ako bago pumunta rito. Winter diesel yung ikinarga ko from the US, diesel 1 kasi yung tawag sa diesel dito na pang winter, pero pag inside Canada ka nagpa-fuel, diesel 1 na talaga yung pang winter na diesel. May iwasan yung pag-gel niya, kagaya nung nangyari sa akin nung nakaraan na nag-gel yung fuel ko, sayang yun, hindi ko na i-record yun. And then yung last trouble is yung ating compressor hose, pressure hose from compressor papuntang air dryer is nabutas. Yun yung last video na naaalala ko. Pati ako hindi ko na naalala yung last video ko, mga kapatid. And yeah, pinaayos natin yon. Of course, may expenses yon dahil yung mga parts na yon hindi covered ng insurance ko, ng warranty. I should say hindi siya covered ng warranty dahil mga consumables yon, like yung filter, yung hose, I think dapat yung hose covered. Hindi ko pa na-check yung yung resibo
Pero medyo malaki yung binayaran ko, kasama na yung labor, change oil. Sama-sama naman na, change oil is like $600, ano. And then itong pangit sa maraming electronics na truck, ano. Lalong-lalo na yung adaptive cruise control niya, yung side control niya, yung TPMS niya, yung para monitoring ng tire system, ano. Ayan na, mga mabibilis na, oh. Oh, nako, baka mayroong bato. Diyan ako natatakot, eh. Baka may bato. Bumalik ka na, hoy. Tumama na naman sa windshield natin, ano. Actually, may tama siya, yun, no. Nilagyan ko lang ng double-sided tape. Biro nyo, kapapalit lang ng salamin. Hindi ko na, ano rin yan, nasabi sa inyo, napalitan na yung ating windshield, ano. Malinis na yan, wala nang basag. Pero dun, sa may bandang kanan taas, tinamaan ng bato. Buti na lang, hindi nag-crack. Star lang siya. So, nilagyan ko ng double-sided tape. Hindi ko pa nare-repair kasi malamig pa. Eh, yun nga, umabot ng $2,200 yung bill ko sa Volvo, ano. Yung air dryer filter cartridge niya is medyo mahal, almost 500, 456. And then hindi ko nga alam kung yung hose is binayaran ko yun, eh. Kasi mahaba yung listahan. In-email sa akin kahapon lang, hindi ko pa natignan. Pero yung total ang tinignan ko. Naka-charge yun sa account ko, hindi ko pa binabayaran. Kasi may time pa akong i-review kung ano yung mga ginawa nila doon. Pero, mga kapatid, ang mabigat, yung labor nila. Sa 2,200 na yon, ang labor cost is almost $1,999. Yung labor, no? So, malupit. Kaya advantage mo kapag ka ikaw ang magpapalit na ng mga parts na yon. Unfortunately, wala akong oras doon. Kaya kong palitan yung hose kung may hose na available na, yung air dryer filter, siguro kaya ko din naman yon. But then kailangan mong ipa-reset yung mga error sa dashboard, ano. And wala tayo nun. Tsaka medyo matrabaho yung, kung summer sana kaya kong pagtiyagaan, no. And then one more is wala akong tools na pang tanggal nun, no. Well, kakausapin ko si Ryan sa mga bagay na yon, kung ano yung mga tools na kailangan, no. Si Manlalakbay Biyahero, dahil siya na yung nag-aasikaso doon sa truck niya. Pag may papalitan na kaya niyang palitan, siya na ang nagpapalit, ano. Itong nakakatakot, mga kapatid, eh, yung mga loggers na yan yung babasag ng salamin, eh. Tapos dumadaan sila dyan sa left, pag may bato dyan, and then tumalsik, yari na ang windshield. Actually, dito sa Alberta, yung mga basag ng windshield ko dito. Mabagal kasi ako, mga kapatid, sa totoo lang. Ang takbo ko is 76 kilometers per hour. Kaya nilalampas-lampasan lang tayo. Pinapainit ko pa kasi ng gusto yung ano natin. Pero yan, pwede na. Magwa 100 na tayo, no, mga kapatid. So yun ang mga na busy ako, may nasikaso ko. Then si Alex, dinala natin sa Volvo, inayos siya. And then nagbabiyahe naman tayo, no, pero marami ring problema sa biyahe, sa mga loads, ano, na kailangang asikasuhin. Kaya talagang walang time, eh. Yan na lang ang laging linya ko, mga kapatid. Wala akong oras. Yun, no. May nararamdaman akong mga tumatalsik-talsik. Ay, nako. Anyway, kung ma-drop na natin to kaagad, malapit lang yung pick up natin. Yung load na kukunin natin is lumber, papunta ng Manitoba, sa Winnipeg, sa Oak Bluff, no? Sa labas lang ng Winnipeg, malapit lang sa dati kong company. Katabi nga lang yung pagdideliveran ko, so masisilip ko yung company.
So, yun lamang mga kapatid, ano? Mamaya-maya lang, nandun na tayo sa delivery. Hopefully, i-video natin yan para madagdagan. Kahit pa paano makita nyo yung pagdideliveran ko dito sa Fort McKay sa mga Caterpillar parts na load ko ngayon, mga kapatid. Isang magandang umaga. Eto, nandito na tayo mga brad, mga kapatid, ano, sa Fort McMurray. Fort McKay. Lampas na yung Fort McMurray. Fort McKay na to. Nakapag-deliver na rin ako ng ilang beses dito. At naisama na rin natin yan sa ating video, no? Malamig dito mga kapatid. Minus 30. Feels like minus 36. May araw siya pero ganyan kalamig, ano, dahil nasa bandang northern part na ito ng Alberta, no? Kaya malamig. Tingnan nyo, nababalot ng snow halos. Kaya tayo, nagdoble na ako sa pambaba. Tapos hopefully kaya ng jacket ko. Kung hindi, magdadagdag pa ako ng isa. Kasi ito lang, tsaka yung jacket na makapal. Pero I think kakayanin naman to. Grabe. Tumigas na tong kalsada. Yung skating rink, ganito yun. Ganito siya. Tumigas na. Yung So, mga dito, no, mga mining equipment, heavy equipment, yan, mga mining. Ang kanilang mga produkto rito, mga kapatid, mining. Itong mga i-deliver ko is mga parts ng mga machinery nila dito. Yan ang i-deliver natin ngayon. Sana hindi sila busy, Friday ngayon hindi sila sana ganun ka-busy. Ano ba to? Ba't naka-steady to? Nasa gilid sila. Baka naghihintay ng pucha. Ano to? Sa Caterpillar din to Itong mga ito Bakit sila? Naka-stop lang sila dyan. Aba. Sa ibang delivery, no? Baka dito sila sa heavy metal company. Sa Caterpillar tayo Yun, mga specialized trailer dito. Yung mga gulong nila pang winter talaga, mga kapatid. Hindi tayo magpapatay ng makina ngayon kasi minus 30. Lalamig agad yung makina natin. So ito sa kanan, makikita nyo, dyan kadalasan ako ina-unload kapag heavy equipment. Pero dahil parts ito, baka doon ako sa mag-check-in ako doon, baka doon na rin ako i-unload. Umaandar yung mga malalaking machinery nila, yung panghakot ng ano-ano. Malapit na spring, kaya na tong mga to, na sila, full blast na sila, na nagme-maintain ng kanilang mga ng kanilang mga equipment. Grabe lamig, mga kapatid. Malakas yung heater ko pero malamig. So mag-check-in lang ako, then after nyan tignan natin kung saan tayo i-unload, mga kapatid. So mag-check-in tayo, mga kapatid, Ito. Bago tayo pumasok dyan, dito tayo mag-check-in sa intercom, I think kaya nitong jacket ko, pero yung kamay, yun ang problema, kamay tsaka paa. Usapin natin sila dito.
Good morning, sir. I have a delivery. What's your name, man? Gene. Alright, company name? Payne Transportation. And truck number. 441. Alrighty. I'll let the gate open and you're gonna park on the right side, alright? All right. And just wait for the forklift guys to unstrap, eh? Okay, copy that. Alright. Thank you. Have a nice day. Hina nung intercom nila, mga kapatid, ano? Basta yan, binuksan na yung gate, ano? Yung boom gate. Grabe lamig. Ang dungis ni Alex, mga kapatid, ano? Hindi ko natanggal. Papark lang tayo dyan sa bandang kanan nila. Then maghihintay tayo ng ano, ng loader, ano, para i-unload tayo. So mga kapatid, papunta tayo dun sa kabilang yard nila, no? Nag-check-in lang tayo doon, pero dun daw tayo i-unload sa kabilang yard. Kagaya ng mga pinag-unloadan ko, every time na magdi-deliver ako dito, dun nila ako i-unload. Puro puti dito, mga kapatid. Minus 29 degrees Celsius dito, mga kapatid, ano. Yan ang current temperature dito. Malamig, ano. Pagbaba natin dyan, ayun. Bah, mukhang nakapila nga yung mga yun, oh. So, sige, tingnan natin kung saan niya ako ipe-pesto rito. Siguro sa right side, no. Ayan, oh. Right side niya. Sana hindi ako mabalahaw dyan, ano. Okay, so dito na tayo mag-ano, mga kapatid, ano. Dito na tayo mag-unload. Mag-unstrap muna tayo and then yeah. Para makaalis tayo kaagad, mga kapatid. Ayan, mga kapatid, ano. Nakapag-unstrap na tayo, no. Napakatigas ng mga ano, mga kapatid. Ito, wala na rin. Tumigas na rin to. Tignan natin dito. Yung mga strap. Ayan, tingnan nyo itong strap, oh. Ayan, oh. Mahirap i-rolyo. No, nanigas. Ano? Yan ang nagagawa ng ano, minus 30 degrees, mga kapatid. Matigas lahat. Ayan, oh. Frozen, pati tarp ko frozen na. Grabe, ang sakit sa kamay, mga kapatid, no. Hinihintay lang natin yung ano, mag-unload sa atin, mga kapatid. Ayan. Tanggal ko na lahat yung straps, ano. Kunin natin yung carpet. Ay, nako. Ibang klase dito sa north, mga kapatid. Kaya yung ano, yung ice road nag-i-start na eh, yung ice road, kasi ito yung panahon na sobrang lamig sa north, no.
Kaya yung ice road nag-start na. Ito ilagay. Mamaya ako iayusin. Frozen lahat mga kapatid, sa totoo lang. No? Tingnan nyo itong mga itong mga straps ko. Ayan o. Ayan o. Ang hirap tupiin, no? Kasi frozen siya, no? Hindi mo siya matutupi ng maayos. So, yun. Mag-unload na tayo ngayon. Then after this, dire-diretso tayo sa ating pick up ng lumber. 60 kilometers away dito. Diyan sa Fort McMurray. Ayan yung mga makina, no? Na nanggagaling doon sa pinag-pick up ako nito. Ayan, no? Nakita nyo doon. So, kita-kita tayo maya-maya lang mga kapatid, no?